Ang Diyos natin hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ano man ang kalagayan natin, we are in the mountain, we are in the valley. Kasama natin palagi ang Diyos. Amen. Alright, salamat po sa Diyos. Amen. Napagandang gabitin. I hope our heart is prepared tonight. Amen. At salamat po kasama natin ngayon si ang mother ni Jinjin, si Lilith Alvarez, Barona Alvarez. Kasama rin ang Nanay Libring, ang aking mother, kasama natin ngayon sa prayer meeting. Alright, salamat sa Diyos. Amen. Sa Luke chapter 9 tayo, beginning 57 and 62. Salita natin babasahin, no? This is the account of Jesus Christ, no? Ang sabi diyan sa verse 57, kung nakita natin sa Luke chapter 9 verse 57. Yan ang talakayin natin ngayon. And in verse 57, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Son of man is not said. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Said unto him, Let the dead bury the dead, but go and thou preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first bid them farewell, which are home at my house. No man had even put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Okay, tayo po mag-pray. Daklang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read tonight. Holy Spirit of God, give us wisdom as we expound thy word and we apply this unto wisdom. Holy Spirit of God, speak to us in a very special way through your word. Give me wisdom, give me knowledge, understanding of thy word. As we ponder thy word tonight, Holy Spirit, guide us, O God, and give us understanding of thy word. Cleanse our heart, forgive our sins, O God. Whatever accomplished tonight, will bring back all the glory and honor to thy name. Thank you for answered prayers, O God. Thank you for provision. Thank you for healing sa mga may karamdaman, Panginoon. Salamat, O Diyos, ngayong gabi, narito kami upang pag-usapan namin, O Diyos, ang inyong mga salita na ito'y maging pakinabang namin, O Diyos, habang kami dito nabubuhay, habang kami naglilingkod sa inyo. Kaya patawad anong pagkukulang, pagkakasala, laban sa inyo, Panginoon. Linisin maming puso, gayon mong nakakalugod. Ngayong gabi, handang tumanggap ng inyong mga salita, O Diyos. And binabalik ko po ang lahat ng pasalamat, papuri. Ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated. The title of our message is found in verse 62. And Jesus said unto him, No man having put to his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Yan po ang title natin sa verse 62. Fit for the kingdom of God. No. We are qualified. No, you are fit. Ikaw ay karapat-dapat na maglingkod sa kaharian ng Diyos. Amen. Fit. Ipag-apply niya ng trabaho, ganun. Amen. Kailangan. Ito ang hinahanap. Number 1, you are physically fit. Oo. Mentally fit. Yan. Ano pa? Psychologically fit. No? Kaya nga mayroong mga neuro pa. No? May mga neuro exam, medical exam bago ka makapasa. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Fit for the kingdom of God. Paano ka maging fit, prepared, healthy
No? For the kingdom of God. You are fit for the kingdom of God. You must be healthy. Una, spiritually. Amen. Spiritual ka. Amen. No. Mahirap yung carnal sa kingdom ng God. Amen. No. Spiritual, emotional. Amen. Emotional, you are fit emotional. Emotionally. Amen. No, hindi ka basta-basta nagagalit. No. Emotionally, hindi ka masyadong emotional. No. Madali kang umiyak agad. No. Madali ka ring maging masaya. Madali ka ring malungkot. Hindi ganon. Fit for the kingdom of God. Amen. Sanay ka. Physically. Amen. Kasi, kung mahina ang katawan, hindi ka rin ma-fit sa kingdom of God. Hindi ka rin magagamit ng Panginoon. Amen. Kaya yun, emotionally, physically, mentally, lahat po yun. Yan po ang kailangan. More power. You are spiritually fit for the kingdom of God. Paano tayo maging fit for the kingdom of God? No? Dito po sa ating binasa, in verse 56, as they went another village, ang Panginoong Jesucristo ay pumasok muli sa isang village, no? Isang lugar. At dito po sa ating binasa, in verse 57, it came to pass as they went in the way, sa daan, kasi dahil maraming mga taong lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa may mga ba't ibang karamdaman, kasi ang Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling. Kaya maraming lumalapit para magpagaling sa Panginoon. Kaya habang naglalakad po sila dito sa kwento, no, ay may isang tao na nagsabi sa Panginoon. Ang sabi diyan, in verse 57, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest. Amen. Yan. Sabi ng isang tao, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kahit saan ka pupunta, susunod ako. Maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Amen? Di ba marami tayong napakinggan kanon? Sunod ako, Panginoon. Magpo-full time na ako, Panginoon. Amen. Kalaunan, nawawala na rin. Amen. Maraming ganyan, nangangako, excited lang sila. Na-excite lang ba? Na-emotion. Kaya nga sabi ko nga, you are fit emotionally. Kasi mayroong mga, akala mo tinawag ng Diyos, emotional lang pala. Amen. Dahil nabigla sa mensahe. Nag-surrender agad. Umiyak. Pag-uwi, wala na. Amen. Nakalimutan na ang mensahe. Amen. Kaya yun, emotional follower. Amen. Ito po ang klase, no? Kaya sabi ng Panginoon, susunod ka, kahit saan pupunta, sasama ako, Panginoon. Susunod ako, maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus said unto him, Foxes have holes. Foxes have holes and the birds in the air of nest, but the Son of Man hath not where to lay his head. Amen. Ang sabi niya ng Panginoon, sige, sunod ka. Tandaan mo, ang asong gubat, may lungga yan. Ang asong gubat. The foxes, no? Ang asong gubat. Ang ibon, may pugad. Pero ang anak ng tao, ang Panginoong Kristo, ay walang, mapahingahan. Walang matulugan. Sama ka pa. Yun. Naging emotional lang. Ay, ganun pala. Amen, ha? Akala niya ang pagsunod sa Panginoon ay charitable. Charitable is institution. Amen? Gusto ko, Panginoon, mag-full time ako. Akala niya mayroon ng libre board and lodging, libre yung lahat. Libre. Ayun. Nung sinabi ng Panginoon, walang tirahan. Wala tayong matirahan. Walang toothpaste. Walang libreng sabon.
Walang sabon pang laba. Susunod ka pa. Ayun. Nawala na. Amen. So makita natin dito, sabi ng Panginoon, kaya ang pagsunod sa Panginoon is not comfort zone. Is not always comfort zone. Amen. It's not comfort zone. You need to sacrifice. Amen. Hindi alam ng Panginoon kung saan sila matulog sa gabi. Hindi alam ng Panginoon kung saan sila magpahinga. Ganon ng Panginoon. Amen. At sabi nito, sa verse 59, and he said to another, sabi niya, yung sinabihan niya ulit isa. Sabi niya, follow me. Yung mga nakasama doon. Gusto kayong sumunod? And he said unto Lord. Ano sabi niya? Suffer me first to go and bury my father. Amen. So makita natin, Sabi niya sa isa, susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero sabi niya, sandali lang, Panginoon, ipalibing ko muna ang aking tatay. Sabi ng Panginoon, ibaya mo na yan sa mga iyong patay na yan. Sa maglibing. Ipalibing mo na yan sa mga patay. Amen. Let the dead bury their dead. Amen. Ibig sabihin ng dead, yung mga unsaved, hayaan mo na sa mga unsaved mo yan, sila na maglibing yan. Mag-aral ka na, sumunod ka na at mangaral ng kaharian ng Diyos. Amen. Yan. Kaya yun ang nangyayari. Sa verse 61, another also said, Lord, I will follow thee. Panginoon, susunod ako. But I will follow thee. Let me first them farewell, which are at home at my house. Kaya mo, Panginoon, magpaalam mo na ko doon sa misis ko. Paalam mo na ko doon sa pamilya ko. Mga kasama ko sa bahay, paalam mo na ko. Nasusunod ako sa iyo. Makita natin, yung kanilang pagsunod, Ang kanilang pagsunod, mayroong but. Maraming Kristiyano gustong sumunod, but may pasubali. Amen. Sabi niya, magpaalam muna ako sa aking pamilya. It is not wrong to love our family. Amen. Sabi ng Panginoon, love your family. But if our priority is our family more than God, hindi ka makasunod sa Panginoon. Amen. Pero pag nasa Panginoon ka, kaya nga, the first ministry, ang Diyos, pangalawa, pamilya. Pag ang una, pamilya, huli ang Diyos, mahirapan tayo, kapatid. Ang sabi ng verse 62, yan, sabi ng Panginoon. Sinabi niya sa verse 62, yan, Jesus said, doon sa mga gustong sumunod, pero maraming mga excuses. Amen. Maraming dahilan. Gusto maglingkod, pero may mga dahilan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 62, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Amen. Nalintulad ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa aking kaharian. Amen. Ganon, yung pag-aararo sa mga farmer. Ang farmer, pag naghawak yan ng araro, dapat nakapokus ka doon sa dulo. Huwag kang palingon-lingon. Kasi pag napalingon-lingon ka, ang iyong inaararo, hindi diretso, sigsag, nakasigsag. Yan po. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga palingon-lingon, habang nag-aararo, habang umahawak sa araro, ay kung saan-saan nakatingin, hindi yan fit sa kaharian ng Diyos. Hindi karapat-dapat yan. Kasi maraming Kristiyano, palingon-lingon. Gustong sumunod sa Panginoon, pero emotional follower. Emotional lang, amen. Excited lang. Meron mga ganun, excited, Allah. Gusto maglingkod. Kalaunan, wala na.
Mm. Kaya, dumating ang mga pagsubok, wala na. Dumating ang kahirapan, wala na, kapatid. Kaya akala natin ang paglilingkod, ang akala nila ang paglingkod is comfort zone. Masaya ka. Hindi lahat ng oras maging masaya ka. Amen. Kaya maraming nagpaalam, Pastor, ako ay mag-quit na. Bakit? Hindi na ako masaya. Amen. Hindi po lahat masaya sa gawain ng Panginoon. Bakit sinasabi namin lagi yan, wala nang pinakamasayang buhay maliban na ikaw naglingkod sa Panginoon. Pero hindi lahat masaya. Hindi lahat maraming pera. May darating ang panahon na wala kang kapera-pera. Wala kang pambili ng ulam. Kanina may nangingi sa akin. Nangingi kami na, anong paulam natin mamaya? Sabi ko, wala. Ay, wala. Amen. Anong magagawa ko? Amen. Oo. Kaya masanay ka sa wala. Amen. Masanay ka rin sa mayroon. Kaya sabi ni Paul, I know to be abound, I know to be abased. Maalam ko rin, mayroong masagana, mayroong wala. Ganon ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Akala nila ang paglilingkod sa Panginoon, maging masaya, maging mayaman ka, may sasakyan ka, may magandang bahay ka. Oo, hindi naman masama ng ganon. Pero mga kapatid, ay hindi lahat yan. Oo. Kaya nga, hindi yan ang motibo natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tingnan ang Panginoon, walang sariling bahay. Everything is borrowed. Alam mo ang Panginoon, pumarito sa lupa, walang mahigaan. Di ba? Walang hospital magtanggap sa Kanya, walang bahay magtanggap sa Kanya. Kaya nandoon siya sa manger. Iniram pa ang sabsaban. Borrowed. Oo. Lahat borrowed. Oo. Yung namatay ang Panginoong Kristo, wala ring libingan. Di katulad ngayon. Oo, magulog-ulog ka muna sa libingan bago ka pa ilibing. Ang Panginoon wala. Ililibing na siya, wala pang libingan. Walang libre. Di katulad ngayon, may libre. May lalapitan ka, pwede ka malibre. Ay doon, wala. Pinahiram lang siya ni Joseph ng libingan. Lahat hiram. The borrowed tomb. Ay, hiniram lang. No? Yung dito sa lupa. Wala siyang sariling bahay. Oo. Wala siyang sariling sasakyan. Amen. Yung bangka na sinakyan ng Panginoon, hiniram niya lang yan kay Pedro. Kaya pinahiram ni Pedro. Oo, nang matapos ng pangaral niya, doon sumakay ang Panginoong Kristo. Sabi niya, Pedro, humayo ka na, ka na. Iladlad mo yung lambat mo. Niladlad ni Pedro. Maraming isda. Oo. Hiniram niya. Kaya binayaran ng Diyos, ng Panginoon, ang service. Amen. Yan po, Marami half-hearted follower. Amen. Yung alanganin maglingkod. Amen. Half-hearted follower. Emotional follower. Amen. Maraming dahilan. Yan po ang half-hearted. Yung alanganin maglingkod sa Panginoon. Amen. Katulad siya ng agararo na palingon-lingon, tumitingin. Tumitingin. Yan po. Hindi ka tatagal sa gawain ng Diyos. Hindi ka tatagal sa church kung palagi kang lingon-lingon. Maraming mga members, palingon-lingon, wala, hindi tatagal. Hindi abutin ng 10 years. 7 years. Nawawala. Bakit? Palingon-lingon. Hindi nakalampas sa 7 years tribulation. Amen. Nawawala, nag-quit. Ay, ganyan pala yan sa CBBC. Hindi pala yan nagpapahinga. Laging may soul winning. Laging may Bible study. Wala namang pahinga yung simbahang yan. Iyon. Dapat, kapatid, dire-diretso. Sa pag-araro, nakatingin ka, nakapokus ka diretso. Yan po ang number 1 natin. Ang sabi diyan, ang nag-aararo, sabi niya, looking back. Hindi ka lumilingon sa likod. Hindi ka makarating. Amen. Maraming mga Kristiyano, lumilingon pa sa likod. Yung mga dati niya pang mga karanasan. Hindi siya makamove on. Hindi siya makaahon. Hindi makapagpatuloy kasi ang mga tinitingnan pa sa likod.
Oo. Dapat, number 1, focus on God. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa Panginoon, you need to focus on God alone. Yan po, para mag-fit ka, karapat-dapat ka, qualified ka sa gawain ng Diyos, focus on God alone. Oo. Focus ka. Sa Diyos lang tumingin. Amen. Ang sabi ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Saan ka mag-focus pag naglingkod ka sa Diyos? Pagdating ng pananambahan, pagdating ng prayer meeting, saan ka nakapokus? Dapat nakapokus ka sa Diyos. Oo. Don't focus on others. You will be discouraged. You go home discouraged. Pag tumingin ka kay kapatid, kay sister, kay brother, naku po, kung yan katitingin kapatid, uuwi kang duguan. Uuwi kang mahina. Uuwi kang discouraged. Bakit? Hindi ka pumunta rito para tingnan si kapatid. Pumunta ka rito, makapokus ka sa Diyos, mag-worship ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. Yan lang po. Huwag ka na mag-focus doon sa mga kapatiran na kanyang kahinaan, lalo kang manghina. Huwag kang mag-focus doon sa mga negative things sa kating kapatiran. Ma-discourage ka, ma-depress ka, ma-stress ka. Amen. Oo. Kaya huwag mong tingnan yung katabi mo. Ma-discourage ka. Tumingin ka lang sa Diyos. Pag tiningnan mo yung katabi mo, sabi mo, nakaka-encourage ka. Walang nagsalita. Blessing ka. Amen. Dapat focus on God alone. Focus on God alone. Amen. Maging sa camera, sa cellphone ninyo, kailangan may focus. Pag hindi ka nakapokus sa camera, naku po, blurred. Oo. Nahirapan ka kakapilter. Pagandahin. Blurred pa rin. Bakit? Hindi nakapokus ang camera. Dapat i-focus mo, kapatid. Ganon din, kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Mag-focus ka na sa Diyos lang tayo naglilingkod. Hindi po tayo naglilingkod sa pastor. Hindi po tayo naglilingkod sa pamilya ng pastor. Hindi po tayo naglilingkod sa mga kapatiran. Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. No, naglilingkod tayo sa mga kapatiran, pero iniisip natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Oo. Nagatid tayo sa ospital. Hindi po tayo naglilingkod sa kapatid. Naglilingkod tayo sa Diyos. Mamaya, magsundo tayo sa father ni Father Fernan. Hindi po tayo nagsusundo dahil sa father ni Father Fernan. Nagsusundo tayo dahil sa Panginoon. Amen. Kasi kailangan. Amen. Kailangan natin maglingkod sa Diyos. Oo. Sa pamagitan ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya yun, kapatid, mag-focus lang tayo sa Diyos para hindi ka mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Sa worship, naku po. Maraming hindi nakasimba. Bakit? Si kapatid ang tinitingnan. Hindi mo na ka magsisimba. Sa choir pa lang, tinitingnan na si kapatid, isa-isa. Hindi ka mabibless, kapatid, kung ang titingnan mo ang bawat isa. Uuwi ka na naman, discouraged. Uuwi ka, marami kang sasabihin sa kapatiran. Marami kang negatibo na sasabihin kay kapatid. Bakit? Ay dyan ka nakatingin, kapatid. Sila ay naglilingkod lang din sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Na sila ginagamit ng Diyos. Amen. Kaya dapat mag-focus ka sa Panginoon. God alone. Focus on God's instruction. Amen. Mag-focus ka doon sa instruction ng Panginoon. Sa Diyos at mayroon siyang sasabihin, pakinggan mo. Doon ka mag-focus sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Every time you come to this church, you hear God's instruction. Mag-focus ka doon sa instruction ng Diyos. Kung anong sinasabi, yan lang ang gagawin mo. Very safe. Magpatuloy ka sa Panginoon. In Proverbs 1:8. In Proverbs 1:8, ang sabi niya, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not thy law of thy mother.
Ibig sabihin, kapatid, mag-focus ka lang sa instruction ng Diyos. Kung anong sinasabi niya, yan ang sundin natin, kapatid. At unawain natin, kapatid. No? In verse 2, in Proverbs chapter 4, to know wisdom and instruction. Dapat malinaw sa atin ang instruction. Hear the instruction. Makinig lagi sa instruction ng Panginoon. Don't go home na malabo ang instruction ng Diyos. Kaya nga, listen carefully to the Word of God. Makinig tayo to know wisdom and instruction. To know wisdom and instruction. Nandiyan ang instruction, kailangan unawain mo ang wisdom to perceive the words of understanding. Ano yung wisdom? Application. Pakinggan mo ang instruction para i-apply mo. You go home, apply the Word of God. Amen? Apply the Word of God. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan sumunod. Mag-full time ka. Mag-Bible school ka. Nakala natin ang full time na dyan nakatira sa simbahan. Hindi po. Dapat ang full time. You are full time Christian. Amen. Kristiyano ka, kahit saan ka pupunta, Kristiyano ka. Amen. Pag Lunes, Kristiyano ka. Martes hanggang Sabado, Kristiyano ka. Hindi lang Sunday. Yan ang tinatawag na full-time followers of Christ. Followers ka. Full-time na Kristiyano. Yan po. To know wisdom and instruction. Kita mo, wisdom and instruction. Hindi pwedeng maghiwalay. Pag may instruction, nandoon ang wisdom. Anong wisdom? Application of what we have learned, what we have heard in the Word of God, from the Word of God. Amen? Application. Ang sabi ng quotation, action speaks louder than words. Amen? Marami kasing mga, salita. Nagsasalita. Ano ba yan? Maraming marumi. Ano ba yan? Dapat, kapatid, kuha ka na ng basahan, linisin mo na yan. Yan ang application. Amen. Hindi yung puro lang turo ng turo. Yan marumi, yan, hindi na ilinisan. Hindi po ganon. Ang wisdom is application. Because action speaks louder than words. Kasi kung puro lang tayo words, walang action, walang maniniwala. Hindi maganda. Hindi ka fit sa ministry. Yung puro ka lang supervisor na wala ka namang ginagawa, hindi mo malang ginagawa. Ang sabi ng Biblia, alam mo na yan ay mabuti at hindi mo ginagawa. It is sin. Sin. Ewan ko lang sana verse yan. May verse yan. Alam mo tama na may gagawin ka, hindi mo ginagawa, sin. Nagkasala ka pa, kapatid. Kaya kung hindi mo lang gagawin, manahimik ka na lang. Amen? If you have nothing to say at you have nothing to do, keep silence. Kasi hindi blessing. Murmuring and complaining is sin against God. Nagmamurmur ka. Amen? Dapat ganun, kapatid. Wisdom. May wisdom ka. I-apply mo ang iyong instruction ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Dapat isagawa natin ang salita ng Diyos. Dapat sumunod ka sa instruction. Amen. Focus on God's instruction. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Sumunod ka sa authority. Authority. Ang alam mo, ang pagsunod, nagsimula yan sa tahanan. Amen. Nagsimula yan sa tahanan. Children learn the value, moral standard inside the home. Amen. We learn it. Mayroong nilagay ang Diyos. God-given authority in the home. Una sa lahat. Sino? The parents, the head of the family. Amen? The head of the family. Pag ikaw ay head ng family, may asawa ka, ikaw na ang head ng family dyan. Hindi na si father-in-law, mother-in-law. May pamilya na eh. Amen? Children learn value in the home. By observing in the home
Mga anak natin kumikilala sa authority ng tahanan. Kumikilala sa leader ng tahanan. Pag may kumikilala yan sa leader ng tahanan, pagdating sa simbahan, kikilala niya ang leader ng simbahan. Amen. Hindi yan against sa pastor. Kaya against sa pastor yan, kasi against niya sa tatay niya, against sa nanay niya. Pagdating sa simbahan, ganun din. Pagpunta sa City Hall, against din yan kay mayor, against din yan kay sa mga pulis. Lahat against. Ano mangyari? Walang asenso. Amen. Kaya ang Diyos nagbibigay ng authority. Kung tatay sumusunod sa instruksyon ng Panginoon, the children will follow. Amen. If the parents have a deep reverence to God and dependence of God. Kung ang parents ay nakatimindi lagi sa Diyos. Amen. Turo natin ang Diyos. Kaya kailangan natin ng gano'n. Ayun, doon kayo may taas. Amen. Mayroon tayong doon tayo siya. Depend on God. Trust on God. Amen. Kaya doon tayo magtiwala sa Diyos. May paggalang sa Diyos at sa Kanyang salita. And the children will catch this attitude. Makuha nilang ang ating attitude na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Tayo ay nakadepende sa Diyos. Amen. Si tatay, si nanay, sumusunod sa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Si nanay, nagsisimba ng umaga. Si tatay, ang mga magulang, nagsisimba. Sa umaga, sa gabi, sa prayer meeting, nandyan. Ano ang gagawin? The children will follow. Amen. Faithful din sila, kapatid. Sundin din nila, kapatid. Yang as parents, focus on God's instruction. Focus on God's leading. Amen. Dapat tayo ang mauna. Nakapokus sa Word of God. Lead our children by example. Amen. And our children learn also the example of parents. Amen. Kaya malaga, kapatid. Kaya as parents, promote God's kingdom in the home. Unahin natin ang God's kingdom. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Mga anak, ito ang priority natin. Promote God. That God is sovereign in the home. Ang Diyos ang pinakamataas na dapat mag-control sa bawat isa. Sovereign God. Amen? Teach them that our priority is God. Mga anak, ang unahin natin Diyos. Kasi ang mga bagay, pag unahin mo yan, hindi yan ang priority. Pag ang priority natin Diyos, ang mga bagay na yan na kailangan mo, inaabalahan mo ngayon, idadagdag na lang yan ng Diyos, kapatid. Priority. Teach our children, our family, that our priority is God. Amen? Nandyan kasi yan, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Anong kingdom of God? Yan po, we are doing the kingdom of God. Prayer meeting is the kingdom of God. We are doing the kingdom of God. Punta tayo sa prayer meeting. Ito ang kingdom of God. Amen. We are doing the kingdom of God. Sunday morning, we are doing the kingdom of God. Amen. We are worshiping the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Kaya yun. Turuan natin sila. Teach them to focus on God. Promote God. Promote holiness and godliness in the home. Mga anak, mamuhay tayo na mayroong kabanalan. Lumayo kayo sa kasalanan. To live holy life. Amen? Turuan natin sila. To be fit for the kingdom of God. Turuan natin sila. Na mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Turuan natin sila na mamuhay sa kabanalan. Amen? Anak, huwag mong gawin yan. Huwag kang uminom ng alak.
huwag ka magsigarilyo, huwag ka mag-drugs, ay kasalanan yan. Hindi tayo magagamit ng Diyos ang ating pamilya. Yan po, ituro natin. Isang araw, haharap tayo sa Panginoon. 2 Corinthians 5, verse 10. Ang 2 Corinthians 5:10 natin. Haharap tayo sa Panginoon. Kaya nga, turuan natin sila na mamuhay na mayroong kabanalan. Bakit? Mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Bawat isa sa atin, may pananagutan sa Diyos. Ano man ginawa natin, masama man yan o mabuti, may pananagutan tayo sa Diyos. Oo. 5:10. Ano yan? 2 Corinthians 5:10. Bagamat tayo sa langit pupunta. Oo. Pero hindi tayo excuse na gumawa ng kasalanan. Amen. Sabi ng 5:10. And 2 Corinthians, tama ba yan? 5:10, oh. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. Yan po ang judgment seat of Christ. For Christian, sa mga mananampalataya. The Lord will judge. Amen. For us, let everyone receive the things done in his body, whether it be good or bad. Oo. Masama man yan ang ginawa natin. Mabuti man yan ginawa natin. We are accountable sa Diyos. May pananagutan ka sa Panginoon, kapatid. Bawat isa sa atin. May pananagutan tayo sa Diyos. Harap tayo sa Panginoon. Yung ginawa natin, magbigay sulit tayo sa Panginoon. Harap ka doon. Sa Panginoon. Kaya nga, dapat lang ang bawat isa sa atin ay gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Amen? Gumawa ka na ng mabuti para sa Panginoon. Bakit? Maiksi lang buhay. Gagawa ka pa ng masama. Malapit na darating ang Panginoon. Wala ka pa nagawang mabuti sa Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin, harap sa Panginoon. Dapat, kapatid, focus on God alone. Mag-focus ka sa kalooban ng Diyos. Amen. In Matthew 6 verse 10. In Matthew 6 verse 10. Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. Kita natin ang prayer. Dapat ang prayer ng bawat isa sa atin. Matthew 6 verse 10. Ang sabi diyan, Matthew 6 verse 10. Dapat yan ang hiling natin sa Panginoon. Thy kingdom come. Thy will be done in earth. Ano ibig sabihin? Mag-focus tayo sa kalooban ng Diyos. Sundin natin lagi ang kalooban ng Diyos. Yan ang pinaka-safety sa buhay nating kapatid. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Focus on God's instruction. Tingnan mo ang salita ng Diyos. Diyan mo makita ang kalooban ng Diyos, kapatid. Focus. Mag-focus ka sa gawain ng Panginoon. Yan ang kalooban ng Diyos. Paglingkuran natin siya. Amen. Gamitin tayo ng Panginoon. Kaya wag nating haluan ng mga kasamaan ang gawain ng Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos, sa ministry. Amen. Kasi kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, haluan natin ng mga bagay, mayroon tayong mga hidden agenda sa paglingkod sa Panginoon. May tinatago ka. Hindi tayo magamit ng Panginoon. Kung hindi ka nakapokus, kapatid, maging junks Christian ka. Hindi ka magamit ng Panginoon. Kaya focus on God's alone. Focus on God's instruction. Focus on God's will. Hindi ka mawala sa gawain ng Panginoon. Lalo kang gamitin ng Panginoon. Amen. Yan po. Focus on God alone. Yan po. Number two. Huwag niyang palingon-lingon pa. Dire-diretso na. Number 2, fight temptation. Fight the temptation. Yan. Ang sabi ng James 4:17. James 4:17. Fight the temptation. Sa buhay natin, Kristiyano, maraming temptation. Amen. Ang temptation ay para sa lahat. Pastor, preacher, minister,
lahat po yan, choir member, pwede kang magkaroon ng temptation. We are subject to temptation. Amen. Anong sabi ng James 4:17? Basahin natin, James 4:17. Kung may temptation na darating along the way sa ating paglingkod sa Panginoon, ay maraming temptation. Ay, tama ba yan? Ba hindi yan ganun? Ayan kanina yung yung ginagawa mong mabuti. Alam mong mabuti. Know it do good. No, and hindi mo ginagawa ay kasalanan. Ano ba? 4:7 yata. James 4:7. Baka tama. Baka James 4:7. Yan tama. 4:7. 4:7, hindi 17. Submit yourselves therefore to God. Amen. And resist the devil, and he will flee from you. Yan po. Pag-fight ng temptation. No? Mag-submit ka sa Diyos. Amen. No? Sumunod ka sa Panginoon. At lumaban ka sa diablo. Resist. No? Pumalag ka. Kumontra ka sa diablo. Lumaban ka. Yan ang word na resist. Amen. Oh. Pag hindi ka lumaban, in 2 Peter 2:9, ang Diyos na ang alis sa iyo sa temptation. Amen. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay manatili sa mga temptation. Amen. Ang sabi ng 2 Peter 2:9, for the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust to the day of judgment, and to be punished. Amen. The Lord knoweth. Oh, ayaw pang umalis, ang Diyos na ang alis sa iyo dyan. Amen. You remember Lot? Si Lot, maraming temptation doon sa Sodom and Gomorrah. Ayaw pang umalis. Si Lot, ang Diyos na ang nagpaalis sa kanya. Oo. Ay si Mrs. Lot, lumingon pa. Ayun. Naging asin. Naposting asin. Amen. Inalis na sa temptation. Ayaw pa. Amen. Lumingon pa sa mga temptation. Dapat ang Kristiyano, tayo dapat ay huwag nang lumingon sa mga temptation sa tukso ng kasalanan. Kasi, tandaan natin, walang panalo. Mahina tayo, kapatid. No. Matutukso tayo. Huwag mong sabihin, spiritual ka. Huwag mong sabihin, malakas ka. Walang malakas sa diablo. Amen. Makapangyarihan ang diablo. Kaysa atin, tanda natin, mas makapangyarihan ng Diyos, pero tayo, mas makapangyarihan ng diablo sa atin. Yaon, pag tayo, hindi tayo lumaban sa tukso, hindi tayo lumayo sa tukso, kapatid, matutukso tayo, kasi ng tukso, lumalapit, hindi lumalayo. Amen. No. Tanda natin, ang tukso, yan po ay diablo. Ang tawag yan sa Biblia, the tempter. The devil is the tempter, Satan. Satan wants to deceive you. Dadayain ka. Dadayain ang iyong emosyon. Madaya ka. Oo. Kaya nga dapat emotionally fit ka. Hindi ka basta-basta madaya ng diablo. Kaya wag natin sabihin, tayo spiritual. Basta sundin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Sundin mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya maraming na-tempt ay hindi nag-resist sa diablo. And look at Genesis chapter 3 verse 4 or 5. Tingnan natin, Genesis chapter 3. Tingnan sa account ni Eva. Si Eve. Si Eve. Genesis chapter 3 verse 4 and 5. Genesis 3, 4 and 5. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ang sabi ng verse 3 pala, verse 3, and of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall it touch it, lest ye die. Verse 3, sabi ng Panginoon,
Huwag kang lumapit dyan. In the midst of garden. Huwag mong kainin yan. Huwag mong hawakan yan. Mamamatay ka. Iyon. Anong ginawa? Doon, pumunta sa lugar na hindi naman dapat puntahan. Kaya the tempter was deceived. Na-deceive si Eva. Sabi ng Panginoon, huwag kang lumapit dyan. Huwag mong kainin yan. Huwag mong hawakan yan. Nang pagdating sa dyablo, nandito iba na. Sabi ng serpent, hindi ka mamatay pag kinain mo yan. Maging matalino ka pa. Maging Diyos ka pa. Hindi nakinig sa Panginoon. Hindi nakinig sa salita ng Diyos. Ang tao hindi nakinig sa salita ng Diyos. Sino ang pinakinggan niya? Dyablo. Kaya dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos. Huwag nating pakinggan ang dyablo. Fight the temptation. Amen. Ang pagpalaban sa temptation, salita ng Diyos lang. Ang sabi ng Matthew chapter 4, as it is written, a man shall not live by bread alone. Amen. Na-discourage ka, nawalan ka ng pagkain, wala kang pera. Sabi ng Panginoon, a man shall not live by bread alone. Kahit wala akong bread ngayon, Satanas, it is written, makasimba pa rin ako. Kasi kailangan ko ng salita ng Diyos. Kahit wala akong sasaingin ngayon pa uwi, may salita ng Diyos ako. Mabubuhay pa rin ako hanggang bukas. Amen. It is written. Amen. Kaya huwag tayong mapadaya sa dyablo. Amen. Because the devil wants to deceive you. Ililihis ka lang. I-discourage ka lang ng dyablo. Amen. Ano pa? The tempter wants to devour you. In 1 Peter chapter 5 verse 8. No? The devil is as a roaring lion seeking whom he may devour. Amen. Yan ang dyablo. Kapatid, kaya we need to fight the temptation. Bakit? The devil want to deceive you. Yung makita na yung deceive you, yung nag-iisip ka na hindi naman totoo. Amen? Yung iniisip mo, hindi naman pala mangyayari. Dinadaya ka lang ng dyablo sa pag-iisip. Sa emosyon mo, nangihina ka hanggang hindi ka makapagsimba. Kaya nga sabi dyan, be sober, be vigilant, because the devil has a roaring lion. Amen. Sabi ni Peter, humanda kayo, mapagbantay kayo, humanda ka, mag-ayos ka, be sober, be vigilant, magpagbantay ka, because your adversary, the devil, the tempter, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Yan. The devil wants to devour you. Amen. Kaya mapagbantay tayo, kasi ang dyablo ay parang leon na umaatungal. At mag-aaligid-aligid yan, kapatid. Didikitan kanyan, kapatid. At nagbahanap yan para masisila ka. Sisilain ka. Yan. Kaya nga, sabi ng verse 9, magpatatag kayo. Amen. Magpalakas kayo. Amen. Kasi ang dyablo, yan ang gusto niya. Pahinain ka. Sino ang hinanap niya? Yung mga Kristiyano na mahihina. Mga hindi nagbabasa ng Biblia. Mga hindi umattend ng service. Yan po. Hindi nagsusulwining, walang Sunday school, hindi nagpipray. Ayan po, wala lagi sa service. Yan ang paborito ni dyablo. Na ikaw ay laging iikutan. Yan, ikutan ka niyan lagi. Kung lagi ka nagpipray, lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi ka nagsusulwining, mahirapan ang dyablo sa atin. Hindi kanya kayang sirain. Yan po. Yan po. Yan po ang dyablo. Roaring lion. Hanapin niyang mga mahina. Discouraged, depressed. Kakainin ka ng dyablo isang araw. Maparalyze ka na. At tuluyan ka na mawala sa ministry, sa simbahan, isang araw. Magtatanong si kapatid, bakit si kapatid wala na? Iyon.
dinali na ng dyablo. Bakit? Na-devour, mawala sa simbahan. Kaya nga pag wala simbahan, kapatid, is not overnight. O, unti-unti yan mawala. Unti mawala sa Sunday evening. Sunod, mawala sa prayer meeting. Sunod niyan, wala na Sunday morning. Sunod, wala na yan sa live stream. Sunod, wala na. Hindi mo na makita ang kanyang pangalan. Oh. Iba na ang pangalan. Makikita. Wala na. Matuloy na mawala. Bakit? Na-devour na siya ng dyablo. Amen. Kaya huwag tayong maging kumpiyansa sa dyablo. You need to fight the tempter. Or else, the tempter will destroy us. Sipin mo yan. He will, number 1, deceive you. Pangalawa, he will devour you. Pangatlo, he will destroy you. John chapter 10 verse 10. Yan ang plano ng dyablo sa mga mananampalataya. Wala siyang plano sa hindi mananampalataya. Ang plano niya, mga mananampalataya, lalo na faithful ka, may plano sa sayo. Ano sabi ng John 10 verse 10? The thief cometh not to kill. Not to kill. Ano ba yan una? To steal and to destroy. Amen. Yan ang sabi ng John. Basahin natin. Yan. The thief cometh not but to steal. Nakawin niya ang mga oras mo. Nakawin niya ang mga bagay sa iyo. Oo. Pati offering natin, nakawin niya rin. Sabi ng dyablo, hiramin ko muna ang offering mo, tithes mo. Ibayad natin yan sa kuryente. Iyon. Doon na pumunta sa miracle ang offering. Hindi ka na nakasimba. And to kill, and to destroy. Iyan ang nais ng dyablo. Sisirain ka. Amen. To kill. Patayin niya ang paglilingkod mo sa Panginoon. Mawala ka na sa ministry. Sisirain niya ang buhay mo. Sisirain ka sa ministry. Oo. Sirain niya ang relasyon natin sa Diyos. No. Yan. Sirain natin yung mga pangarap natin. Mawala ng pangarap natin. Sirain niya ang future natin. At isang araw, hindi ka na mapakinabangan ng Diyos. Hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. At isang araw, maparalyze ka na. At wala ka ng silbi. Oh, ano sabi ng dyablo? Magpakamatay ka na. Wala ka ng silbi. Mag-pray ka na, namamatay ka na. Iba na ang prayer mo. Amen. Imbis na, Panginoon, pagalingin mo ko, Panginoon. Panginoon, dagdagan mo pa ang aking buhay, Panginoon. Iba na ang prayer mo. Kasi discourage ka. Amen. Because, tandaan natin, fight the temptation. Because the devil wants you to deceive you. Dayain ka. To devour you. Kakainin ka ng dyablo. And to destroy you. Kaya nga sabi ng Panginoon, John 10 verse 10, I come to give you life more abundantly. Amen? Yan po, abundantly. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Yan po. Anong una kanina? Fight up. Focus on God alone. Number 2, fight the temptation. Yan lang po ang nais ng Panginoon. Para tayo manatili sa gawain ng Panginoon. Resist the devil. Amen? And he will flee from you. Amen? Huwag tayong mapagamit sa dyablo. Huwag tayong magpadaya sa dyablo. Huwag tayong papayag na kakainin tayo ng dyablo. Huwag tayong papayag na sirain ng dyablo. Kaya hindi tayo magamit ng Panginoon. Magpagamit ka sa Panginoon. Kaya yan, fit for the kingdom of God. Lagi ka ready. Wala nang lingon-lingon. Tuloy-tuloy ka na. Sumunod sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Salamat po, Panginoon. Para fit kami sa kingdom ninyo, Panginoon. Kailangan mag-focus kami sa inyo, Panginoon. Sa paglilingkod